Nakahanda ang National Bureau of Investigation sakaling ipatawag sila ng House of Representatives kung magsasagawa ito ng investigasyon hinggil sa pagkakaaresto nila sa Chief Executive Officer ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Atty. Melvin Matibag, sinisimulan na nilang ilatag ang mga irerekomenda nilang panuntunan na maaaring magamit sa paglalathala ng isang panukalang batas para labanan ng mga nagpapalaganap ng fake news online. Kailangan siguro magkaroon ng regulation on this matter para maiwasan na to. Maiwasan yung ganito. Tingnan natin, walang advertisement, wala namang pinagkukuhanan ng income, pero ang lalaki ng pera. Paglilinaw ng NBI Director, hindi nito layunin na mapigilan ang malayang pamamahayag, kundi ang posibleng krimen tulad na lamang ng ginawa ng PGMN kung saan nangikil umano ang mga ito ng nasa 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. So probably we will push a legislation to that effect to regulate, not to curtail but to regulate or to give some rules and regulation kung ano yung behavior. Kasi ang dami ngayon na wala namang background ng journalism, hindi nagana ng journalism, mass media na. Even on the small provinces, locality, yun na yung pinopost nila. And that's very unfair to you na mga nag-aral talaga, may background. Dagdag pa ng NBI, nagagamit na rin umano ng mga mapagsamantala ang social media upang kumita ng malaking halaga. Iyon yung malakas na proof na bakit may malaking demand na ganon. Bakit yung video na yan, last year pa pala ginawa, nasa kanila naman, nandun naman yung state, last year pa, bakit hindi lumalabas? Ibig sabihin dito, there is no intention of putting out this video. The intention is to get a big payout, malaking kita. Ayon pa sa NBI, nararapat nila na dumaan sa mga tamang proseso at may lisensya ang isang journalist dahil may ilan nila sa social media ang hindi naman mga lehitimong media personality. Bukod sa mga examination, importante rin nila na nasusunod ng mga ito ang mga ethical standards ng isang tunay na mamamahayag. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon.